Welcome to Donmar TV News Channel. Sa ikalawang pagkakataon bilang kumakandidatong Pangulo, binisita ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Cebu. Isang safari and amusement park ang kanyang tinungo, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng turismo sa kabuhayan ng maraming mga Pilipino. Ang susian niya para makabangon ang turismo ay ang pagbabakuna kontra COVID-19. Pag bakunado lahat, itong nararamdaman natin ngayon, itong nararamdaman natin na bumababa ang infeksyon, tapos nawala na face shield, wala nang gastos ang tao, face mask na lang, tuloy na ang buhay. Kitang-kita naman sa larawang ibinahagi ng kampo ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos ang pagdagsa ng libo-libong mga taga-suporta sa pagbisita niya sa San Juan City, Nueva Ecija kahapon. Mainit ring tinanggap ng mga taga Valencia City sa Bukidnon ang anak niyang si Alexander Marcos. Si Vice President Leni Robredo at katandem na si Senator Kiko Pangilinan sinabayan sa pagbibisikleta ang mga kabataan sa isinagawang Bike for Leni activity sa Iloilo City noong Sabado. Nakipagdialogo naman ang magkatandem na sina Senators Panfilo Lacson at Tito Soto sa iba't ibang transport sector sa Quezon City. Inilatag ni Lacson ang kanyang advokasya na pagbabantay sa pagbusisi sa national budget. Ang labor leader naman na si Calyodi de Guzman ay pumunta sa Tacloban, Leyte at Eastern Samar kung saan nakipagpulong siya sa mga opisyal, manggagawa at mahihirap. Doon, binigyang diin ni Calyodi na hindi niya lang agenda ang pagsusulong sa kapakanan ng manggagawa at magsasaka, kundi siyang kanyang laban at buhay. Si Senator Manny Pacquiao, binigyang diin naman ang pagpapahalaga sa mga senior citizens. Isusulong niya ang libreng check-up at maintenance na gamot para sa mga matatanda. Kabilang sa aktibidad ng senador ang paglunsad sa Team Pacquiao GG na isang gaming at sports brand. Si Senator Christopher Bongo na sinabing aatras sa presidential race, plano naman ang pagtatayo ng super hospitals sa bawat rehiyon na gaya ng Philippine General Hospital sa Maynila at Southern Philippines Medical Center sa Davao. Galawan itong si Mayor Isko Moreno ng Maynila. Parang ibang-iba na yung galaw niya ngayon comparison sa mga nakaraang araw na kanyang pagpuna o batikos sa administration. Bakit kaya? Mamaya ipapaliwanag natin yan. Pangalawa na ating pag-usapan ay ito pong Marcos Sara tandem na iba na ang dating sa Luzon, Visayas, Mindanao. At kung bakit, ay mamaya po ating pag-usapan ito. Tulad ng dati at sinasabi natin ng pagbabantay sa mga politiko sa ngayon. Napapanahon at talagang painit pa ito. Ngayon, ipag-usapan natin itong ang galaw ni Mayor Isko Moreno ng Manila, Aksyon Demokratiko, isang presidential candidate. Kaya ko ito ay gustong italakay dahil kasi noong mga nakaraang araw, grabe ang kanyang mga batikos sa di umano ay korupsyon sa pamahalaan, especially dyan sa Parmaline Corporation na sinasangkot ang mga kaibigan umano ng Pangulong Duterte. Tapos may sinabi pa siyang tanggalin ang mga wala daw ginagawa dyan sa Malacanang sa COVID-19. Mayroon pa siya mga batikos na mabagal ang response ng pamahalaan laban sa COVID-19 at iba pa. Lahat na lang ginagawa ng Malacanang ay binabatikos ni Moreno noong nakaraang mga araw. Pero ngayon po, ang laki na ng pinagkaiba. Iwan ko kung bakit. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ngayon, pinupuri na niya. Magaling daw ang pag-handle ni Pangulong Duterte. Maganda raw ang ginawa ng Interagency Task Force sa pag-response sa COVID-19. Ginawa daw lahat ni Pangulong Duterte ang kanya magagawa para isalba ang taong bayan sa mapanganib na pandemya, COVID-19 virus nga po. At iba pa. Lahat ng papuri ginagawa na sa kanyang mga interview kung saan-saan siya nagpupunta. Ang pangampanya, yan ang kanya sinasabi ngayon. Ang layo-layo na doon sa kanyang mga sinabi dati. Ano kaya ang gusto niyang palabasin dito? Napansin ko po na itong galaw ni Mayor Moreno nagbago mula nung mag-announce ng withdrawal si Senator Bongo bilang kandidato ng administration. So ano po ang tingin niyo rito? Bakit ganito ang mga sinasabi ngayon ni Moreno? Bilang background lang po sa inyo, ang isa po sa mga tumulong kay Pangulong Duterte
Hindi ko alam kung paano siya nakatulong yan noong 2016 election. Si Lito Banayo, nandiyan sa kanya yan. Pero last year yata, nag-resign na sa Administrasyong Duterte si Lito Banayo as chairman ng Manila Economic Cultural Office o MECO sa Taiwan. Ngayon, ay siya nga po yung campaign manager na ni Isko Moreno. So ano kaya itong galawang ito? Ang piling ba ni Moreno Camp ay siya tutulungan ng administration after mag-withdraw si Senador Bongo? O kung hindi man siya tutulungan, voluntary, sila yung mag-a-apply o hihingi ng tulong sa Malacanang? Kasi nga napansin ko na ang ibang-iba na ho yung kanya sinasabi ngayon. Wala na siyang batikos kahit na anuman sa Duterte administration. Ang kanyang mga batikos noon, binaliwala niya. Ngayon, gwapong-gwapo na ang Malacanang. Napakaganda na ng kanyang ginagawa. Ang tingin ng mayor ng Manila. So ano ito? Galawang trapo ba ito? Gawaing matinong kandidato ba ito? O ito gawain ng isang artistang politiko? Ano ang tingin ninyo? Malaya po kayong makapag-comment dyan. Kayo po ang importante rito sa channel na ito araw-araw. Mga Pilipino dito at sa abroad. Sa palagay ba ninyo, makakatulong kay Moreno itong biglang pagbabagong ito? Sa palagay ba ninyo ay siya ay i-adapt o tutulungan ng pamahalaan dahil siya ay hindi man nagsipsip or nagbabago na ng mga statement? Malayo sa dating sinasabi. So kayo na po ang bahala dyan. Kayo po ang malaya na ating mga followers, supporters dito po sa channel na ito. Okay? Samantala, pangalawang isyo na ating talakayan ay ito nga pong Marcos-Sara tandem na malayo na ang narating. Malayo ang mararating. Sa aking monitoring po sa kailang galawan, Luzon, Visayas, Mindanao, sobra-sobra ang ipinapakitang suporta sa kanya ng tao. Napupuno ang mga lugar na kailang pinupuntahan. Sa kailang pagkauhaw, yan ang gamitin natin lingwahe, pagkasabik sa mga Marcos. Hindi lang si Bongbong Marcos at si Sara yung dinudumog eh. Ultimo yung anak ni Bongbong Marcos ay dinudumog din pag nagpupunta sa mga probinsya. So, ayan po. Anong tingin po rin nyo rito sa galawang ito? Sinasabi ko nga, dinescribe ko sa inyo, ayaw ko lang ipakita yung mga picture o mga video kasi ayaw ko ng copyright. Kung yung mapapansin dito sa channel na ito, bihira-bihira po akong magbigay ng mga video at saka mga picture kasi niiwas tayo sa copyright. Alam natin ang batas. Hindi naman katulad tayo ng ibang mga vlogger na ngongopya lang. Minsan binabago pa yung boses ko. Binabago pa yung mga sinasabi ko. Huwag naman sana, hindi na nga nagpaalam. Ganun pa ako, hindi po. Kung ano yung aking alam at dapat nating iparating sa bayan, yun po ang ating pinaparating. So anong tingin nyo rito? Malayo na nga ba ang narating ng mga Marcos at Sara tandem? Hindi na ba sila kayang habulin pa ng iba? Sa lahat ng galaw, halos naikot na nila. Galing sila ng Mindanao, Visayas at Luzon at dito sa Metro Manila. Nagbalik ulit ng Luzon. Walang Sabado, walang holiday, walang linggo. Tuloy-tuloy po kahit na hindi pa official kampanya. Masusustain kaya ng Marcos-Sara tandem itong init na ito hanggang sa aktual na eleksyon o kampanya by February hanggang Mayo at hanggang election day? Yun ang importante. So tanong ko yan, kaya nasa sa inyo po yan na mga Marcos supporters at followers, talaga hong kaya ba niyong masustain o hihigitan pa itong kasalukuyang inyong init ng pagsalubong at pagsuporta sa dalawang ito? Yung ibang mga kandidato, nakikita ko, naiiwan eh. Talagang hindi ganun karami at saka hindi ganun kainit dating. So iba, sobra nga yung pagkasabik, sabi ko nga. At pag nanais nilang maibalik sa power ang Marcos after ilang dekada na ang nakakalipas. So yun po yung mga galawan. Pati yung mga panahon natin, nakikisama na rin. Minsan mainit, minsan malamig. Wala namang ulan. Pero all weather, nandyan sila at mga followers, supporters. Dito nga po sa itong week na ito, December 8, dito ipapakita sa Metro Manila ang lakas nitong Marcos-Sara tandem. Kasi nga mayroong malaking motorcade na gagawin dito sa Quezon City. Dito may papakita nila ang persa, hindi lang taga Quezon City. Ang tinatayang libo-libo, daan-libo ang magkikita-kita this coming December 8. So, iba ang galaw. Yan ang sinasabi kong masyadong malayo na ang dalawang ito kumpara sa ibang mga kandidato. Ganun pa man, talaga naman nag-uumpisa pa lang. Sabi ko nga, parang basketball, nasa elimination pa lang tayo. Wala pa sa playoffs. Wala pa sa semifinals. Ang finals ay sa araw ng election mismo. So, itong elimination ito, kanya-kanyang galaw talaga. So, malaya po kayong mag-comment kung ano man po. Kinumpara ko lang sa basketball para higit ninyong maunawaan kung ano ang paano natin dinidescribe ang politika at galawan para ho sa mas madaling maintindihan.
Salamat po at inaasahan ko ang inyong mga comment at reaksyon sa mga bagay na ito na ating mga pinag-uusapan.